Wala ka na nga naitutulong sa akin, perwisyo ka pa. Sa susunod na sirain mo ang araw ko, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Tumigil ka sa kakaiyak mo! Lola Paz, bakit yung sinasaktan ng kapatid ko? Ano po ba ang ginawa niya? Yang kapatid mo, pagsabihan mo yan. Muntik na kami mapahamak dahil sa abnoy mong kapatid. Grabe naman po kayong magsalita. Para namang hindi niyo apo si Miko. Sino ba may sabi sa'yo na itinuturing ko nga po ang sintu-sintu mong kapatid, ha? Kahit kailan, hindi ko siya matatanggap. Hindi ko alam bakit hindi pa siya namatay nung sanggol pa. Tama na po, Lola. Kahit hindi po nakakapagsalita si Miko, naiintindihan niya ang mga sinasabi niyo. Nasasaktan din po siya. Wala akong pakialam. Mabuti nga para alam niya na ayoko sa kanya. Hanggang magpantay ang mga paa ko, hindi ko siya matatanggap at magagawang mahalin. Ganyan niyo po ba kami kinamumuhian, Lola? Kahit na ganyan niyo kami tratuhin, nire-respeto at mahal po namin kayo. Akala mo ba mapapalambot mo ang puso ko sa mga sinabi mo? Hindi kahit kailan. Ang mabuti pa, dalhin mo na lang ang kapatid mo sa kamalig. Wala siyang hapunan ngayon. Dahil siya ang dahilan ng pagkatalo ko sa sugal. Mula pa nun, malas na talaga ang dala nyo. Ang karaniwang ugali daw ng isang lola ay mapagmahal, mapag-alaga at handang magbigay ng pagkain o yakap sa mga apo. Mahigpit man pero may malambing na paraan. Kabaliktaran ng nararanasan namin ng kapatid ko sa lola namin. Na mula bata pa lang kamay na bakal na ang ipinaparana sa amin. Magandang araw, Miss Gwen, at sa lahat ng nakikinig sa araw na ito. Ako po si Angela, 32 anyos, dalaga at tubong Iloilo. Gusto ko pong magbahagi ng karanasan ko tungkol sa malupit kong lola na nagpalaki sa amin na nag-iisa kong kapatid. Angela! Nasaan ka? Nandito po ako sa may poso, Lola. Naglalaba po kasi ako. Palandi ka talaga! Mana ka sa nanay mong makire! Bakit po kayo nagagalit sa akin, Lola? Wala naman po akong ginagawang masama eh. Anong wala? Sabi ni Beding sa akin, nakita kanyang nakikipaglandian kay Hans. Wala naman po kaming ginagawang masama. Nag-uusap lang po kami. Huwag mo nga akong ginagawang tanga. Akala mo ba hindi ako dumaan sa ganyan, ha? Kilala po sa pagiging tsismosa at mahilig gumawa ng kwento si Aling Meding. Bakit kayo naniniwala sa kanya? Eh bakit hindi ako maniniwala sa kanya? Sino gusto mong paniwalaan ko, ikaw? Maniwala po kayo sa akin. Wala po talaga kaming ginagawang masama. Wag ka na makikipag-usap sa lalaking yon, ha? Oras na may magsumbong ulit sa akin na nakikipag-usap ka sa kanya. Kakalbuhin kita at saka kita ipaparada sa buong baryo. Wag naman po, Lola. Itanim mo dyan sa kukote mo. Hindi ka maaaring magmahal hanggat nabubuhay ako. Pagsisilbihan niyo ako para mabayaran ang utang na loob niyo sa akin. Lahat naman po, ginagawa namin ng kapatid ko para mapagsilbihan kayo, Lola. Kulang pa nga ang ginagawa niyo eh. Hindi pa ako masiyahan, lalo na sa abnoy mong kapatid. Hindi man lang mapakinabangan kahit dito sa bahay. Huwag naman po kayong ganyan sa kapatid ko. Dito kayo sa bahay ko nakatira. Wala kang karapatan para bawalan ako sa mga gusto kong sabihin at gawin. At bawat butil ng ipinapakain ko sa inyo, dapat yung bayaran ng pagsisilbi nyo. Hayaan nyo na lang po kasi akong magtrabaho para mabayaran ko kayo sa sinasabi niyong utang. Para ano? Gumaya ka sa nanay mong mas inuna ang paglalande, ha? Hindi po paglalandi ang tawag doon. Nagmahal lang po siya. Tignan mo kung saan siya dinala ng pagmamahal niya. Maaga siyang namatay dahil sa kahirapan.
Kung nakinig lang sana siya sa akin noon di sana buhay pa siya at may magandang trabaho. Hindi naman pala niya kayang panindigan Ipinasa pa niya kayo sa akin. Hindi man lang ako nakinabang sa pagpapalaki at pagpapaaral sa kanya. Pero Lola, Tumigil ka na! Ituloy mo na ang paglalaba mo! Wala akong magawa kundi mapaiyak na lang. Nang lumingon ako sa may kamalig, naroon si Miko. Tahimik na lumuluha. Ilang sandali pa bumalik na siya sa loob. Ako naman ipinagpatuloy na lang ang ginagawang paglalaba. 3 taon pa lang nun si Miko at ako naman 10 taon na mamatay ang nanay namin sa sakit. Wala siyang pagpipilian kundi pagbiling kami sa nanay niya. Wala namang kaming balita sa aming ama mula nung mag-abroad siya. Sabi ni nanay sa amin noon baka daw patay na siya. Dahil iligal ang pag-alis niya. Mula nun puro kalupitan na ang dinanas namin sa kamay ni Lola Paz. Hoy Hans! Layuan mo ang apo ko! Lola Paz, kayo po pala. Narinig mo bang sinabi ko ha? Layuan mo si Angela! Huwag niyo naman po akong drawing dito. Nakakahiya sa mga tao. Wala akong pakialam kung nahihiya ka. Basta sundin mo ang sinasabi ko sa'yo. Magkaibigan lang naman po kami ni Angela. Wala naman kaming ginagawang masama Huwag mo ko niloloko ha. Kahit mukhang busabos ang apo ko, maganda pa rin siya. Kilala ko ang mga katulad mo, no? Dadaanin sa pagiging mabait ang isang babae. Yun pala iba na ang motibo. Wala naman po sigurong masama kung magkakamabutihan kami ni Angela. Pareho naman po kaming walang sabit pa. Hindi pwedeng pumasok sa isang relasyon si Angela. Nakatakda na ang kapalaran niya. At yun ang pagsilbihan ako. Kaya ikaw, lumayo-layo ka sa kanya. Sino po ba kayo para magtakda ng kapalaran ng isang tao? May sariling buhay si Angela. Hayaan niyo siyang gawin kung anong magpapasaya sa kanya. Malaki ang utang na loob sa akin ni Angela at ng kapatid niya. Kailangan muna nila yun bayaran. Wala siyang karapatang maging masaya habang ako matagal nang nagdusa dahil sa ginawa ng nanay nila. Wala pong kasalanan ng magkapatid sa kung ano man ang ginawa ng nanay nila. Ibang klase rin kayong lola. Naniningil sa pagpapalaki sa kanila. Ha! Wala akong pakialam sa opinyon mo. Basta layuan mo ang apo ko dahil kung hindi, pagsisisihan mo kung bakit hindi mo ako sinunod. Hindi po ako natatakot sa inyo. Subukan mo lang na hindi sumunod. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Alam ko po, pero hindi niyo ako masasaktan gaya ng ginagawa niyo sa magkapatid. Iniwanan pa ng nagbabantang tingin ni Lola Paz ang kaibigan ko bago naglakad palayo. Si Hans naman naiiling na lang na itinuloy ang ginagawang trabaho. Isa siyang helper sa ginagawang bahay sa lugar nila, na ang may-ari dating OFW. Nagpupuyos naman ang kalooban ni Lola. Noon lang kasi may taong nakipagtitigan sa kanya ng ganun. Nararamdaman niya na magiging hadlang sa kanya ang binata balang araw. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para mawala siya sa landas namin. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya bago kinuha ang isang lumang baol na matagal nang nakatago. Hans! Ay, papatayin mo ba ako sa takot, ha? Nakakatawa ang itsura mo. Para ka nakakita ng multo Ganon ha? Diyan ka na nga. Inaabala mo ko Uy, teka. Masyado ka naman seryoso Huwag ka namang magalit. Sino ba naman ang hindi magagalit? Nagtago ka sa likod ng puno. Tapos magugulat ka. Tapos tatawa. Pasensya ka na. Hindi ko naman alam na magagalit ka Patawarin mo na ako. Sige na naman. Oo na. Pinapatawad na kita. Basta, wag mo na lang uulitin ha. Inaabala mo ko Saan ka ba pupunta? Sa kabilang barangay. Doon ko susubukan na maglako ng kakanin. Baka sakaling maubos ang paninda ko. Kahapon kasi ang daming natira Kaya ba may mga pasaka na naman? Sinaktan na naman kayo ni Lola Paz? Hindi lang yun.
Hindi na naman kami naghapunan ni Miko dahil hindi ako nakaubos ng paninda. Ang sama talaga ng lola nyo. Hindi ba niya alam na masamang ginugutom ang kapatid mo dahil sa kondisyon niya? Kapag kasi pinapaliwanagan ko si Lola, lalo niya kaming sinasaktang magkapatid. Hindi siya tumatanggap ng anumang paliwanag. Bakit hindi na lang kasi kayo umalis sa poder niya? Nasa hustong gulang ka na naman eh. Madali lang yang sabihin. Alam mo na wala kaming mapupuntahang magkapatid eh. Nagpapasalamat pa rin ako dahil meron kaming bubong na nasisilungan ni Miko. Sana balang araw, may magawa ako para matulungan kayo na makaalis sa poder ng lola nyo. Hindi naman ako nawawalan ng pag-asa na balang araw makakawala rin kami sa kalupitan ni Lola Paz. Mabuti pa, samahan na kita sa paglalako mo. Malayo rin ang kabilang barangay, tapos lalakarin mo lang. Baka naman makaabala ako sa'yo. Wala ka bang trabaho ngayon? Wala, araw ng pahinga ko ngayon. Ako na magdadala ng bilao mo. Siguro makakabuti kung umuwi ka na lang. Baka kasi may makakita ulit sa atin eh. May magsumbong na naman kay Lola. Ang tsismosa lang naman sa atin ay si Aling Meding. Imposible naman na hanggang kabilang barangay nakakarating siya. Pumayag na rin ako sa huli na samahan ni Hans. Natatakot din kasi ako na mag-isa lang na dumayo sa isang lugar lalo na babae ako. Nang nasa barangay na kami, mabilis naman naubos ang paninda ko. Nakahinga naman ako ng maluwag. Dahil alam kong may pagkain kami magkapatid sa araw na yon. Salamat Hansa. Ikaw talaga yung swerte ko. Kaya ang bilis na ubos ng paninda ko. Plano ko nga, kung sakaling hindi naubos, ako na lang ang bibili sa matitira. Nasasaktan din kasi ako pag pinagmamalupitan kayo at hindi pinapakain ng lola nyo. Sanay na ako. Mula pa nung bata ako ganun na siya sa amin. Ang inaalala ko nga, yung kapatid ko. Kahit hindi kasi siya nakakapagsalita, alam ko na nasasaktan din siya sa masasakit na salitang pinibitiwan ni Lola sa amin. Alam mo, lumapit na ako sa kapitan natin. Imbis na pakinggan niya ako, sinabihan pa akong huwag makialam dahil problemang pamilya daw ang sa inyo. Anong klaseng kapitan siya? Walang malasakit sa nasasakupan niya? Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Baka kasi makarating kay Lola Ayoko na pati ikaw madamay sa problema namin. Kaibigan ko kayo ng kapatid mo. Natural lang na magmamalasakit ako sa inyo. Hindi ako katulad ng iba na walang malasakit sa kapwa. Katulad ng mga kamag-anak nyo. Pakiramdam ko, takot sila sa lola mo Nakakatakot naman talaga magalit si Lola. Ikaw ba, hindi ka natatakot sa kanya? Hindi, dahil wala naman akong ginagawang masama. Bago pa kami makarating ni Hans sa mga bahayan, naghiwalay na kami. Nag-aalala kasi ko na baka merong makakita sa amin na magkasama. Pagdating naman sa bahay, wala pa si Lola. Siguradong nasa sugalan pa yon. Nagsaing na lang ako para makakain na si Miko. Nang makatapos ako sa pagluluto, saka ko siya tinawag at pinakain. Gabi na nang makauwi si Lola. Mabuti na lang hindi mainit ang ulo niya nung dumating. Agad ko na rin binigay sa kanya ang pinagbentahan ng kakanin. Iyan na po ang parte nyo sa pinagbentahan ng kakanin. Pinapasabi po pala ni Ate Glo na hindi po muna ako makakapaglako bukas. May lakad daw po kasi silang mag-anak. Ibig sabihin walang kita bukas. Nakausap ko naman po yung kamag-anak ni Ate Glo. Ako po ang maglilinis sa bahay nila bukas. At sa sunod na araw naman, maglalaba po ako sa kanila. Mabuti naman marunong ka ng dumiskarte. Akala ko pati ikaw magiging pabigat din sa akin Lola, meron po sana akong gustong sabihin sa inyo. Kung pera, wala akong maibibigay. Hindi po pera ang kailangan ko. Ipagpapaalam ko lang po sana na kung pwedeng ilabas ko po si Miko kapag wala na po akong ginagawa. Ano? Ilalabas mo na naman ang kapatid mo? Talaga bang wala ka ng pakialam sa sasabihin ng mga tao, ha? Tsaka, nanggugulo lang naman yung abnoy na yan. Kita mo yung nangyari?
Minalas ako sa sugal dahil sa kanya. Lagi na lang po kasi siyang nasa kamalig eh. Babantayan ko na lang po siya. Tsaka sandali lang naman kami eh. Hindi! Doon lang siya sa kamalig. Hayaan mo lang siya mabulok doon. Pero Lola, naiinip na po kasi si Miko. Wala akong pakialam. Puro lang naman kahihiyan ang dala ng kapatid mo eh. Kita mo, mula nang hindi siya nakakalabas, hindi na siya pinag-uusapan ng mga taga rito. Hindi naman po tama na habang buhay niyo na lang siyang ikukulong dito. Tumigil ka na nga. Huwag mo nang painitin ang ulo ko. Total na ibigay mo na ang pera, umalis ka na sa harapan ko. Nung gabi napaiyak na lang ako dahil sa sitwasyon namin ng kapatid ko. Habang tulog nga si Miko tsaka ako siya kinausap. Nagtitiis lang din talaga ako sa kalagayan namin dahil sa kanya. Hindi ko kasi alam ang mundo sa labas. Baka mas lalo kami mapahamak kung aalis kami sa poder ni Lola. Hindi ako nawawala ng pag-asa na balang araw makakaalis din tayo sa kalupitan ni Lola Paz. Konting tiis pa. Maririnig din ng Diyos ang mga hinaing ko sa Kanya. Kinabukasan, nagbilin lang ako sa kapatid ko na magtatrabaho lang ako para may pagkain kami. Tumango lang naman siya sa akin. Nagbilin pa ako sa kanya na wag lalabas ng kamalig at baka mapagalitan siya ni Lola Paz. Bumakas naman sa kanya ang lungkot. Pero alam kong naiintindihan niya ako. Maghapon din ako naglinis ng bahay at bakuran ng pinsan ni Ate Glo. Nang makatapos, binayaran niya ako ng sobra sa napag-usapan namin. Sabi pa sa akin yung sobra itabi ko para sa amin ng kapatid ko. Naiyak na lang ako dahil meron pa palang may simpatya sa amin ni Miko. Bago umuwi, bumili muna ako ng ilang balot ng tinapay. At itinago yun para may makain ng kapatid ko kapag nagutom siya. Angela! Bakit po? Akala mo makakapagtago ka sa akin? Bakit niyo po ako sinampal? May gana ka pa talaga magtanong, ha? Ano po bang ginawa kong kasalanan? Kailan mo pa ako kinukupitan, ha? Kailan pa? Hindi ko po kayo kinukupitan, Lola. Hindi ko po magagawa yun. Sinungaling! Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Magaling magtago ng sekreto. Pero hindi na ako papayag na maisahan mo. Sino na naman po ba ang nagsumbong sa inyo? Si Meding. Kanina nakita kanyang maraming biniling tinapay sa tindahan pagkatapos mo maglinis. Paano ka makakabili ng tinapay kung hindi mo binawasan ang kita mo? Hindi po totoo yan. Wala po akong binibiling tinapay. Kahit halugugin niyo po ang buong kamalig. Paano ko pa mahahanap kung kinain nyo ng magkapatid, ha? Kung gusto niyo, magtanong kayo sa tindahan at sa pinsan ni Ate Glo na umupa sa akin. Sila po ang magsasabi sa inyo ng totoo. Tatanungin ko talaga sila. Oras na malaman ko na nagsisinungaling ka. Hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin. Nang wala na si Lola, tsaka naman lumapit sa akin si Miko at mahigpit akong niyakap. Hindi naman ako natatakot na mabuko kami ni Lola. Nangako kasi ang pinsan ni Ate Glo na kapag nagtanong si Lola sa kanya, wala siyang babanggitin na sobrang ibinigay sa akin. Maging si Aling Greta na may-ari ng tindahan, na napakiusapan ko na wag babanggitin kay Lola na bumili ako sa kanya ng tinapay. Huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ni Lola Pasang tungkol sa mga tinapay. Tama lang na sa labas natin yung itinago. Alam ko na nagpunta si Lola pa sa tindahan at maging sa bahay ng pinsan ni Ate Glo. Si Aling Meding tuloy ang lumabas na sinungaling. Sinugod siya ni Lola sa bahay nila at pinagsalitaan ng hindi maganda. Kung magsusumbong ka, siguruhin mo lang na totoo. Hindi yung gumagawa ka lang ng kwento. Wag na wag ka na rin lalapit sa akin kahit kailan.
Dahil kung hindi, hihilain ko yung dila mo! Natakot naman si Aling Miding sa banta ng lola ko. Mula nga nun, hindi na siya lumapit kay Lola Paz. Masama din lagi ang tingin niya sa akin tuwing nakikita ako. Isang araw nagkita kami ni Hans. Naikwento nga niya ang nangyaring panunugod ni Lola sa tsismosang si Aling Miding. Hindi ko alam na sinugod ni Lola si Aling Meding. Wala naman kasi akong nakakausap eh. Ngayon, alam ko na kung bakit laging masama ang tingin niya tuwing nakikita ako. Ikinuwento nga lang sa akin ni nanay kasi nakita nga niya na sinugod si Aling Meding. Tama lang yun sa kanya. Aba, ilang beses ka na napapahamak dahil sa pagiging tsismosa niya eh. Ang totoo niyan, totoo naman ang sinasabi niya eh. Kaya lang naman na siya ang nagmukhang sinungaling dahil pinagtakpan ako ni na Aling Greta at nung pinsan ni Ate Glo. Talaga? Mabait naman pala si Aling Greta. Mukha lang siya masungit tignan. O baka ganun lang talaga kapag matandang dalaga. Mukha lang siyang masungit, pero mabait yun. Dati nga, nung nakakalabas pa ng bahay namin si Miko, lagi niyang binibigyan ng pagkain. Wala na bang balak na palabasin ang bahay niyo si Miko? Ilang beses na akong nakiusap kay Lola pero nagmamatigas siya eh. Naaawa nga ako sa kapatid ko, pero wala naman akong magawa. Kung pagmalupitan kayo para naman kayong hindi mga apo. Bakit ba ganun ang trato sa inyo ni Lola Paz? Dahil pakiramdam niya, binigo siya ni nanay. Tutol kasi siya sa pag-aasawa niya noon. Pangarap kasi ni Lola na gumanda ang buhay, pero nag-asawa agad si inay eh. Tingin niya, nasayang lang ang pagpapaaral niya dito. Hindi sapat na dahilan yon para saktan niya kayong magkapatid. Alam mo Hans, ipinapasa Diyos ko na lang ang lahat ng ginagawa niya sa amin. Pasensya na kung wala pa ako naiisip na paraan ha. Wala rin kaming ibang mapupuntahan kung sakali. Magtitiis na lang kami sa bahay ni Lola Paz. Malay mo, bigla siyang magbago. Sa kaso ng lola mo, malabo yung sinasabi mo. Ayokong mawalan ng pag-asa. Alang-alang sa kapatid ko. Tama lang na hindi mawala ng pag-asa habang nabubuhay tayo. Si Hans lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na kaibiganin ako. Kahit anong pananakot ni Lola pa sa kanya, hindi siya natitinag. Isa rin siya sa nagpapalakas ng loob ko para magpatuloy sa buhay. Dayo lang silang mag-ina sa lugar namin. At binatilyo na nun si Hans nung dumating sila at naging magkaibigan kami. Ilang sandali lang nagpaalam na rin akong uuwi. Alam kong gusto niya akong ihatid sa bahay pero hindi pwede. Nakontento na lang siya na tanawin ako habang naglalakad palayo. Pagdating sa amin sa bungad pa lang ng pinto, narinig ko na ang pagpalahaw ni Miko. Mabilis akong pumasok at naabutan kong pinapalo siya ni Lola ng 2x2. Agad ko niyakap ang kapatid ko para iharang ang katawan ko. Umalis ka dyan, Angela! Huwag mong iharang ang sarili mo! Ako na lang ang saktan niyo. Huwag na ang kapatid ko. Alam mo bang ginawa ng kapatid mo, ha? Nahuli kong nagnanakaw ng kanin sa kusina. Yun lang po ang ginawa ng kapatid ko. Pero halos patayin niyo na siya sa palo. Anong parang yun lang? Baka sa susunod, hindi lang kanin ang nakawin yan. Kanina pa pong umaga kami hindi kumakain ng kapatid ko. Hindi niyo man lang ba naiisip na baka nagugutom lang siya, kaya niya yun ginawa? Wala akong pakialam. Basta wag na siyang papasok dito sa pamamahay ko. Mula ngayon, hindi na siya pwedeng kumain. Maghintay siya kung may matitirang pagkain. Kung wala, pasensya yung kapatid mo. Wala po kayong karapatan na pagbawalan siyang kumain. Baka nakakalimutan niyo. Ako po ang naghahanap buhay sa bahay na to. At kayo, walang alam gawin kundi ang magsugal. Sumasagot ka na rin, ha? Gusto mo rin ba masaktan? Wala naman kayong alam gawin, kundi saktan kami, kahit sa maliit na pagkakamali. Aba, palabang ka na ngayon na. Sino ang pinagmamalaki mo, ha? Si Hans ba? Tinuturuan ka ba ng binatang yun na labanan ako? Wala pong kinalaman si Hans dito. Napupuno na lang din ako sa inyo. Wala kayong kasing sama. Ganon ha, masama pala.
Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kasama. Sunod-sunod na palo ang ibinigay sa akin ni Lola Paz. Wala akong magawa kundi mapahiyaw na lang sa sakit. Lalo ko pang niyakap ang kapatid ko para sa akin lang tumama ang mga hampas ng 2x2 ni Lola. Ang mga nakakarinig na kapitbahay namin na kamag-anak din ni Lola, napapailing na lang. Kahit naaawa kasi sila sa amin, hindi naman sila pwedeng makialam. Dahil mananagot din sila sa matanda. Parang meron silang kinatatakutan dito. Tama na po, Lola. Sa susunod, hindi lang yan ang aabutin niyo sa akin. At yung Hans na yun, humanda siya sa akin. Hindi ako papayag na maimpluwensyahan kanya. Pabayaan niyo na lang po si Hans. Wala naman po siyang ginagawang masama eh. Wala. Akala mo yata hindi ko alam ang lihim niyong pagkikita. Kahit walang magsabi sa akin, may mga mata akong laging nakasubaybay sa inyo. Hindi ka pwede magkaila sa akin. Nang umalis si Lola Paz, tsaka ako inakay ang kapatid ko sa kamalik. Doon ko tiningnan ang mga pasa niya. Sumenyas pa ang kapatid ko na 3 beses lang daw siyang pinalo. Ako daw ang mas nakakaawa. Okay lang ako, Miko. Hindi kawawa si ate. Basta maprotektahan lang kita. Huwag ka na ulit kukuha ng kanin sa kusina, ha? Gagawa na lang ako ng paraan para makapagtago ulit tayo ng mga tinapay. Ayoko na saktan ka ulit ni Lola Paz. Tumango naman si Miko at yumakap pa sa akin. Dahil wala namang kaming gamot, tiniis na lang namin ang sakit ng mga latay sa katawan namin. Kinabukasan, kahit hirap sa paglalakad, naglako pa rin ako ng kakanin. Pero sa baryo lang namin. Hindi ko pa kasi kayang lumakad ng malayo. Dahil sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na malayang nasa tapat na ako ng bahay ni na Hans. Sandali ako napahinto. Nang akma namang aalis na ako, tsaka naman lumabas si Hans at lumapit sa akin. Kailangan ko na kasing umalis. Kailangan pang maipaubos to. Teka lang naman, huwag ka munang umalis. Ano yung mga pasa sa braso mo? Sinaktan ka na naman ba ng lola mo? Oo, kami ng kapatid ko. Iniwan ko nga siya na may sinat eh. Gusto ko sana siyang bantayan muna. Kaya lang, mananagot ako kay Lola Paz kung hindi ako kikita ngayon. Kaya hayaan mo na akong umalis. Marami pa akong paninda. Bibiling ko na lang yung paninda mo para maaga ka makauwi ngayon. Bibigyan na rin kita ng paracetamol para kay Miko. Lagi kasing meron nun dito sa bahay. Nakakahiya naman sa'yo. Sobra na ang ginagawa kong pangaabala sa'yo. Huwag ka na mahiya. Magkaibigan tayo. At ako lang ang pwede mong malapitan. Maraming salamat ah. Balang araw, makakabayad din ako sa'yo. Hindi naman ako naniningil sa mga nagawa kong tulong ah. Halika na muna sa loob ng bahay. Alam ko, nagugutom ka na rin. Nakakahiya naman sa nanay mo. Mabait ang nanay ko. Tahimik lang kasi siya lagi, kaya napagkakamalang suplada. Saka wala siya rito ngayon. Mamaya pa ang uwi niya. Nag-aalangan man pero pumasok na rin ako sa loob ng bahay nila. Pinaghanda pa ako ng pagkain ni Hans at nagbalot pa siya para sa kapatid ko. Nang makita na hindi lang ako sa braso may latay, pati rin sa binte dahilan ng paika-ika kong lakad, napahinga na lang siya ng malalim. Hans, ayoko na pati ikaw. Madamay sa galit ni Lola Paz. Kaya makikiusap sana ako sa'yo na kung pwede, iwasan mo na lang ako. Hindi ko naman kayo matitiis ng kapatid mo. Wala nang ang pakialam ang mga kamag-anak niyo eh. Gusto mo rin na gayahin ko sila? Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Aalis na ako. Salamat sa pagkain at gamot.
Kahit masakit pa rin ang buong katawan, binilisan ko na ang pag-uwi ko. Pagdating gising na si Miko. Mukhang maayos na ang lagay niya, pero may sinat pa rin siya. Pinakain ko muna siya tsaka pinainom ng gamot. Sinabi ko magpahinga na muna siya at ipagluluto ko lang si Lola ng pagkain. Lingid pala sa aking kaalaman, inabangan ni Hans ang lola ko sa pag-uwi nito para kausapin. Hindi na kasi matiis ng binata ang kalupitan sa amin ni Lola. Bakit ka humarang sa daraanan ko? Anong kailangan mo? Makikiusap po sana ako. Natigilan niyo na ang pananakit sa magkapatid. Sino ka para sabihin sa akin yan? Ni katiting po bang awa wala man lang kayong nararamdaman? Mga apo niyo po sila. Di ba binalaan na kita nun? Huwag kang makikialam sa amin. Hindi ko kaya na magbulag-bulagan na lang sa ginagawa niyo sa kanila. Hindi ako katulad ng ibang kamag-anak niyo na walang pakialam. Dahil hindi sila pakialam merong katulad mo. Ano bang mapapala mo sa pagtulong sa magkapatid, ha? Hindi po kailangan na may mapala ako sa pagtulong sa kapwa. Gusto mo pala magpakabayani. Hindi mo ba alam na napapahamak ang mga bayani kung hindi man namamatay sila? Hindi po ako natatakot sa inyo. Kayo ang dapat matakot sa pwede kong gawin. Ano bang magagawa ng isang tulad mo, ha? Sige nga. Kung wala pong pakialam ang kapitan natin sa nasasakupan niya, hindi naman siguro mga pulis. Sa kanila po ako lalapit para humingi ng tulong. May women's desk po na tumutulong sa mga inaabusong kababaihan. Walang yaka! Kayo po yun, dahil malupit kayo. Subukan niya lang po saktan ulit ang magkapatid. Hindi po ako magdadalawang isip na lumapit sa mga pulis. Masyado nga kitang minaliit. Hindi ko akalaing maiisip mo yan. Lahat po kaya kong gawin para sa magkapatid. Kaya kung ako sa inyo, magbago na kayo. Konting panahon na lang naman ang natitira sa inyo. Piliin niyo na pong magpakabuti. Hindi ikaw ang magdidikta sa akin sa dapat kong gawin. Magbabayad ka sa akin ng mahal sa pakikialam mong to. Hindi naman sineryoso ni Hans ang banta ng lola ko. Hindi naman kasi siya natatakot dito. Mas nag-aalala siya sa amin ng kapatid ko na baka pag-uwi nito saktan na naman kami. Hindi na talaga siya magdadalawang isip na magsumbong sa otoridad. Pagdating sa amin, naabutan ako ni Lola Paz na naglilinis ng bahay. Bahagya lang niya akong sinulyapan bago tumuloy sa kanyang silid. Na tanging makapal na kurtina lang ang nagsisilbing tabing. Kapag ganun si Lola, alam kong hindi maganda ang mood niya. Binilisan ko na lang ang paglilinis para makabalik na sa kamalig. Anong sabi mo? Kinausap mo si Aling Paz. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang makialam sa problema nila? Hindi ko na po kasi napigilan Kung makikita niyo sana ang mga pasa sa katawan ni Angela. Halos hindi na siya makalakad pero naglalako pa rin siya para lang may maibigay sa lola niya na pansusugal lang naman. Naaawa din ako sa magkapatid. Pero si Angela lang ang makakagawa ng paraan para makatakas sa kalupitan ng kanilang lola. Wala pong lakas ng loob si Angela na labanan ng lola niya. Lalo na iniisip niya ang kapatid niya na may sakit. Alam ko gusto mo lang makatulong sa kaibigan mo. Pero anak, dayo lang tayo sa lugar na to. Ayoko lang na bandang huli ikaw ang mapapasama. Hindi po yan mangyayari. Sa tingin ko naman natakot si Lola pa sa banta ko na magsusumbong ako sa otoridad kapag hindi pa niya tinigilan ang pananakit sa magkapatid. Sana nga iho. Hindi nga ako makapaniwalang may ganun palang kalupit na tao Ako nga rin po Akala ko sa mga nababasa ko lang may ganung tao. Mangako ka sa akin na huling beses mo nang kakausapin si Aling Paz. Opo, Nay. Pero sana, huwag niyo akong pagbawalan na tulungan si Angela. Ako lang po ang kaibigan niya at maaasahan. Hindi kita pagbabawalan sa bagay na yan. Ang gusto ko lang iwasan mo ang kanyang lola. Huwag niyo pong sabihin na natatakot din kayo sa kanya katulad ng ibang tao. Hindi ako natatakot sa kanya pero sa pwede niyang gawin sa'yo. Mabuti na rin na umiwas tayo sa gulo para hindi tayo pag-initan. Kaya sumunod ka na lang sa akin, ha?
Opo, Nay. Pasensya na kayo kung pinag-alala ko kayo. Kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Lola Paz nitong mga nagdaang araw. Palagi rin siyang nasa bahay at nagkukulong sa kanyang silid. Kinakabahan man sa kakaibang ikinikilos nito, nagpapasalamat naman ako na hindi niya kami pinagbubuhatan ng kamay. Masungit pa rin naman siya kapag kinakausap kami. Pero hindi na rin niya kami pinagdadamutan ng pagkain. Sa dami ng ginagawa ko, hindi ko na malayang 2 linggo ko na palang hindi nakikita si Hans. Hindi ko naman siya nakakasalubong. Nahihiya man, naglakas loob ako nang puntahan siya sa kanila. Baka kasi may sakit siya kaya hindi ko nakikita. Pagdating sa kanila, siya mismo ang nagbukas ng pinto. Pagkakita sa kanya, hindi ko maitago ang pagkagulat. Hans, anong nangyari sa'yo? Nagkasakit ka ba? Ilang araw na kasing masama ang pakiramdam ko. Kumusta ka na? Ayos lang naman. Nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Kaya pumunta na ako rito. Salamat sa pagdalaw ha. Nasaan ang nanay mo? 1 linggo na siyang wala. May dinalaw na kamag-anak naming may sakit. May iniinom ka bang gamot? Oo, tableta at saka yung herbal ni nanay. Sana dumating na ang nanay mo para may makasama ka na rito. Mahirap kasi yung mag-isa ka lang tapos masama pa ang pakiramdam mo. Salamat sa pag-aalala mo. Pero ayos lang naman ako. Baka bukas nandito na rin si nanay. Maiba nga pala ako. Kumusta kayo ng kapatid mo? Sinasaktan pa ba kayo ng lola nyo? Ayun, masungit pa rin siya sa amin. Pero hindi na niya kami sinasaktan. Tsaka hindi ko na rin pinapapasok si Miko sa bahay ni Lola para hindi na siya mapagalitan. Kahit ganun ang kondisyon ng kapatid ko, madali naman siyang makaintindi. Mabuti naman kung ganun. Gusto ko na maging matapang ka. Hindi kasi sa lahat ng oras nasa tabi mo ko para tulungan ka. Anong ibig mong sabihin? Aalis ka ba? Hindi ako aalis. Ang ibig ko lang sabihin, maging matapang ka na umalis sa poder ng lola mo. Ilang beses ko na yung naiisip eh. Lalo na kapag naaalala ko kung paano maltratuhin ni Lola ang kapatid ko. Kaya lang, saan kami pupunta? Gusto mo bang makipagsapalaran sa Maynila? Maynila? Di ba malayo yun? Oo, doon hindi na kayo masusundan ng lola mo. Makakapagbagong buhay kayo doon. Buong buhay ko, dito lang sa baryo umikot ang buhay namin ng kapatid ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang mamuhay sa malayo. Kailangan mong maging matatag para sa kapatid mo. Tutulungan namin kayo ni nanay. May alam kami kung saan mo pwedeng iwan si Miko at makakapagtrabaho ka pa. Hayaan mo, pag-iisipan ko ang sinabi mo. Hanggang makauwi, laman ng isip ko ang mga napag-usapan namin ni Hans. Magkahalo ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Naghahangad din ako na mabago ang buhay namin ni Miko. Tama nga siguro ang kaibigan ko. Kailangan namin makalayo kay Lola Paz. At baka sa Maynila nga kami makakapagbagong buhay. Habang kumakain nga kami ni Miko, binanggit ko sa kanya ang Maynila. Nakita ko ang kislap ng kasiyahan sa mga mata niya. Mukhang gusto rin niyang makarating doon. Mag-iipon lang ng lakas ng loob si ate. Makakaalis din tayo rito. May mga taong tutulong sa atin. Habang naglalako ako ng kakanin, may narinig akong usap-usapan na malala na raw ang sakit ni Hans. Parang sandaling huminto ang ikot ng mundo sa matinding kabang nararamdaman ko. Kahit hindi pa ubos ang paninda ko, agad na akong pumunta sa bahay nila. Ang nanay niya nagbukas sa akin at nagpapasok. Nang tanungin ko kung pwede kong makita ang binata, hindi niya ako hinayaan na makalapit dito. Pinasilip lang niya ako sa pinto ng silid ni Hans. Sobrang payat nito at makikita na agad na malala ang karamdaman niya.
Hindi ko na napigilan na mapaiyak dahil sa awa sa kanya. Ano pong nangyari kay Hans? Bakit hindi niyo pa po siya dinadala sa ospital? Kahit naman dalhin ko siya sa ospital, hindi rin naman nila makikita ang tunay niyang sakit eh. Ano po ang ibig niyong sabihin? May kumukulam sa anak ko. Po? Kulam? Oo, iha. Mamamatay na po ba si Hans? Naririnig ko po kasi sa ibang tao na malubha na ang lagay niya. Hindi, iha. Gagaling si Hans. Hindi ako papayag na magtagumpay ang mangkukulam na yon. Ipagdadasal ko po ang kaligtasan niya. Salamat, iha. Gusto ko pa po sanang magtagal. Kaya lang po, Naiintindihan naman kita. Pwede ka namang bumalik dito bukas. Malay mo magaling na si Hans. opo, babalik po ako bukas. Hinatid pa ako ni Aling Mila hanggang sa may pinto. Habang naglalako nga ako, mabigat ang pakiramdam ko. Iniisip ko kung sino ang gagawa nun sa binata. Samantala, nagising na si Hans dahil sa matinding uhaw na nararamdaman. Narinig ko po na may kausap kayo. O baka nananaginip lang ako? Nandito si Angela kanina. Nabalitaan niya siguro ang nangyari sa akin. Narinig nga daw niyang pinag-uusapan ka ng mga taga rito. Nakarating na kaya sa lola niya ang pagkakasakit ko. Sigurado yon. Siya naman na may kagagawa nito eh. Yun siguro ang dahilan kung bakit takot sa kanya mga kamag-anak nila. Siguradong alam nila na mangkukulam si Lola Paz. Isang malaking pagkakamali ang ginawa niyang to sa'yo. Hindi ako makakapayag na hindi siya magbayad. Mas naaawa ako sa magkapatid. Baka kung ano ang gawin nun sa kanila. Tutulungan nating makaalis sa poder ng magkukulam na yun ng magkapatid. Nanghihina na po ako, Nay. Kailangan mo magtiis. Mamayang gabi ang pinakamainam na oras para gamutin kita. Gusto ko rin malinlang si Aling Paz at isipin niya nagtagumpay siya sa ginawa niya. Ito pala ang ibig niyang sabihin sa pagbabanta sa akin. Hindi niya alam. Mahusay din kayong manggagamot at may kaalaman din sa itim na mahika. Akala ko pa naman sa pagtira natin sa lugar na to, hindi ko na magagamit ang kaalaman ko sa kulam. Sadya talaga ibang plano ng Panginoon sa pagtira natin dito. Kakaiba ang saya ni Lola Paz nang dumating. Siguro nanalo sa sugal kaya masaya siya. Sa sobrang tuwa niya, sinabihan niya kaming sabayan siya sa paghahapunan. Aligaga naman akong sumunod sa kanya. Noong una ayaw ng kapatid ko pero napilit ko rin. Alam niyo ba na may sakit ngayon si Hans? Sabi naghihingalo na daw ang binatang yun eh. Iyon po ba ang dahilan kung bakit kayo masaya ngayon? Oo, sa wakas kasi wala nang makikialam sa atin. Hindi naman po yata tama na maging masaya kayo habang merong nagdurusa. Wala akong pakialam sa opinyon mo. Nakikisalo kayo ngayon sa akin. Ibig sabihin, nakikisaya kayo. Hindi naman po namin alam na ito ang dahilan nyo kung bakit nyo kami pinasalo sa hapunan. Magpasalamat na lang kayo. Kumakain kayo ngayon ng hindi tira-tira. Ngayon lang to, bukas doon na ulit kayo sa kamalig. Lola, pwede ko po bang dalawin si Hans bukas? Baka po kasi hindi ko na siya makita pa eh. Hindi mo siya pwedeng dalawin. Papayagan lang kitang puntahan siya sa burol niya. Lola naman. Kahit maglupasay ka pa dyan, hindi kita pagbibigyan. Hindi ka maglalako bukas, maglalaba ka. La, sige na naman po. Huwag ka na magpumilit pa. Mabuti pa bumalik na kayo sa kamalig. Baka mawalan pa ako ng ganang ituloy ang pagkain ko. Kahit hindi pa kami tapos kumain, napilitan na rin kami na tumayo ng kapatid ko. Kahit si Miko, halata sa kanya ang pag-aalala kay Hans. Mabait kasi ang binata sa kanya.
Noon kapag wala siyang trabaho, nakikipaglaro talaga siya kay Miko. Binibili rin niya ito ng mga gusto sa tindahan. Sana naman, gumaling ka na, Hans. Huwag kang susuko sa taong kumukulam sa'yo. Nung gabing yon, panay ang dasal ko sa isip na sana malampasan ni Hans ang nangyayari sa kanya. Hindi rin ako makatulog kaya bumangon ako at lumabas ng kamalig para sana sumagap ng sariwang hangin. Natigilan lang ako nang makita ko si Lola na palabas din ng bahay at may dalang kandila. Papunta siya sa magubat na bahagi sa likod ng bahay. Saan pupunta si Lola Paz ng ganitong oras? Bakit siya may dala pang kandila? Ang liwanag naman ng buwan ah. Kahit anong isip ko, wala akong mahanap na sagot sa mga tanong ko. May ilang sandali rin ako naghintay na bumalik si Lola. May 1 oras din yata bago siya bumalik at wala na siyang dalang kandila. Maya-maya pumasok na rin ako sa loob ng kamalig at nahiga na sa tabi ni Miko. Kinabukasan maaga pa rin akong bumangon at nagpunta sa bahay ng isang kakilala ni Ate Glo. Doon kasi ako maglalaba ngayon. Dahil hindi naman marami ang nilaban ko, maaga akong natapos. Dumaan na rin ako sa bahay ni Hans pero sarado yun na parang walang tao. Sinubukan ko pang tumawag pero walang sumasagot. Wala nga sigurong tao. Saan naman kaya sila nagpuntang mag-ina? Sinubukan ko rin magtanong sa mga kapitbahay. Pero wala ning isang nakakalam kung nasa na mag-ina. Wala naman daw nakakita sa pag-alis ng mga to. Tingin din daw nila walang tao sa bahay nila. Dahil wala silang naririnig na ingay mula sa loob. Umuwi na lang ako sa amin. Baka makarating pa kay Lola na nanggaling ako sa bahay nila. Lalo na nakita ko ni Aling Miding. Matuloy na lumipas ang 1 linggo na wala akong naging balita kay Hans. Tuwing dumadaan ako sa kanila, sarado pa rin ang bahay nila. Napansin ko ring humahaba na ang mga damo sa harap ng bahay nila. Ibig lang sabihin, hindi pa rin sila umuuwi. Ang daya naman. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin, Hans. Babalik pa ba kayo? Malapit na ako sa bahay nang marinig kong may kausap si Lola. Parang boses ng nanay ni Hans. Dala ng kuryosidad, lumapit pa ako malapit sa may pinto at tahimik na nakinig sa pag-uusap nila. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wag na kayong magkaila pa. Alam kong kayong kumulam sa anak ko. Ang lakas ng loob mo para paratangan ako. Kaya mo bang patunayan ang binibintang mo sa akin? Isa akong manggagamot. Baka ibig mo sabihin huwad na manggagamot. Sa tagal nyo na naninirahan sa lugar na to ni minsan wala akong nabalitaan na ginamot mo. Dahil nung lumipat kami rito, tinalikuran ko na ang panggagamot ko. Kung ganun napagaling mo si Hans. Hindi nga nagtagal ang paghihirap niya Ay nako, hindi ako naniniwala. Nararamdaman kong wala na siya at nakulong na sa garapon ng kanyang kaluluwa. Baka ibang kaluluwa ang nakulong ninyo. Sa mga susunod na araw, malalaman niyo rin na nagsasabi ako ng totoo na buhay at magaling na ang anak ko. Hoy, huwag ka magkakamali na ipagkalat ang nalalaman mo tungkol sa akin. Hindi ko yun gagawin. Dahil naniniwala ako na may balik din sa inyo ang mga ginawa nyo. Sige na, umalis ka na sa bahay ko. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Binabalaan ko kayo. Wag na wag nyo nang sasaktan ang anak ko. Hindi nyo alam ang kaya kong gawin. Bago pa nila malamang nakikinig ako, mabilis na akong umalis sa kinatatayuan ko at bumalik sa kamalig. Inayos ko muna ang sarili ko bago ako pumasok sa kusina at inabot ang kinita ko ng araw na yun.
Naghanda na rin ako ng hapunan namin. Nakikita mo ba ang kaibigan mong si Hans? Hindi po, Lola. Matagal ko na nga siyang hindi nakikita eh. Nag-aalala na nga ako eh. Baka nga namatay na ang binatang yon at tinatago lang ng kanyang ina. Huwag naman po sana. Mabait naman si Hans eh. Kalimutan mo na ang taong yon, ha? Ang kumita ng pera na lang ang intindihin mo. Hindi na sapat ang binibigay mo sa akin. Wala naman po akong mapapasukang iba dito sa atin. Nakakahiya naman na magtaas ako ng singil. Pwes gawin mong dalawang trabaho mo sa isang araw para mas malaki ang maibigay mo sa akin. Susubukan ko po na makapaghanap pa ng ibang trabaho. Mabuti naman madali ka ng kausap ngayon. Kung sa bagay, malakas lang naman ang loob mo na sumagot-sagot sa akin dahil sa Hans na yon. Ngayong wala na siya, wala ka na rin magiging kakampi. Hindi pa naman po tayo sigurado kung talagang wala na siya. Huwag ka na sabing umasa na makikita mo pa siya. Huwag mo kong galitin sa katigasan ng ulo mo. Opo, Lola. Mas naniniwala pa rin ako sa sinabi ni Aling Mila na magaling na si Hans. Nagtataka nga lang ako kung bakit hindi pa siya nagpapakita sa akin. Nang sumunod na mga araw, bumalik na naman sa pagiging mapanakit sa amin si Lola. Laging mainit ang ulo niya kapag umuuwi dahil talo sa sugal. Tawa na po kayo, Lola. Mga malas kayo sa buhay ko! Mula sa nanay niyo hanggang sa inyo, hindi man lang ako nakaranas ng swerte. Hayaan niyo na lang po kami na makaalis. Kasi naman po sinasaktan niyo kami ng kapatid ko. Hindi kayo aalis sa punder ko. Nakalimutan niyo na ba babayaran niyo ang bawat sentimo na pinakain ko sa inyo? Wala po kayong karapatang pabayarin sa amin ang kinakain namin. Ako po ang naghahanap buhay para makakain tayo araw-araw. Sumasagot ka pa ah. Halika nga rito. Bitiwan niyo po ako, Lola. Saan niyo ako dadalhin? Tuturuan kita ng leksyon sa palagi mong pagsagot-sagot sa akin. Wala kang respeto. Manang-mana ka sa nanay mo. Kinuha ni Lola ang malaking gunting sa kusina. At yun ang ginamit niya para kalbuhin ako. Umiiyak naman na pinigilan siya ni Miko. Pero malakas lang siyang itinulak ni Lola. Huwag kang makialam! Dahil kung hindi, malilintikan ka rin! Pareho kayong malas ng ate mo! Giginhawa lang siguro ang buhay ko kapag pareho na kayong wala! Tama na po, Lola Paz! Maawa na kayo sa akin! Alam mo na noon pa, wala na akong awa sa inyong magkapatid. Tingnan ko lang kung meron ka pang may pagmamalaki pagkatapos ng gagawin ko sa'yo. Halos wala nang natirang buhok sa ulo ko. At tumutulo pa ang dugo mula sa mga sugat na natamo sa gunting na ginamit ni Lola. Kumuha naman ng damit si Miko at pinunasan ang dugo ko sa ulo. Salamat, Miko, ha? Huwag ka nang umiyak. Okay lang naman si ate eh. Ilang buwan lang, hahaba na rin ang buhok ko. Tuwing naglalako ako, pinagtitinginan ako ng mga tao. Yung iba natatawa sa itsura ko. Ang ilan naman naaawa sa akin. Alam kasi nila kung sino ang dahilan kung bakit ako kalbo. Hindi ko na tinakpan ang ulo ko para makita nila. Tutal yun naman ang gusto ni Lola, ang mapaya ko sa mga tao. Hindi ko lang akalain na mas marami ang nagalit kay Lola sa pagkakataong yun. Kaya nung umuwi nung gabi, galit na naman siya sa amin. Anong gusto mong palabasin, ha, Angela? Hindi ko ho kayo naiintindihan, Lola. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Gusto mo akong pasamain sa mata ng mga taga rito. Nagpapaawa ka pa sa kanila. Hindi ko naman po kagustuhan na maawa sila sa itsura ko. Dapat kasi tinakpan mo ang ulo mo.
Sinasadya mo kasing ipakita na kalbo ka. Hindi ko na po kayo maintindihan. Pagkatapos niyo akong kalbuhin, ayaw niyo namang malaman ng ibang tao. Kung ayaw niyo palang napapahiya kayo, tumigil na kayo sa pagmamalupit sa amin. Walang yaka talaga. Walang utang na loob. Tama na po, Lola. Tigilan niyo na po ang pagsampal sa akin. Hindi kita titigilan hanggat hindi na mamagay ang mukha mo. Mas matindi ka pa sa nanay mo. Dahil sa itsura ko, ilang araw din akong hindi muna pinayagan ni Lola Paz na lumabas ng bahay. Sa bahay lang ako naglilinis at pagkatapos babalik na sa kamalig. Dahil din sa wala akong kinikita, isang beses lang sa maghapon kami kumakain. Wala na akong lakas. Pero kailangan ko pa rin sundin ang ipinapagawa ni Lola na mabibigat na gawain. Katatapos ko lang mag-igib nun at bumalik na ako sa kamalig. Ganun na lang ang gulat ko sa nadatnan ko na kasama ni Miko sa loob. Hans! Hans! Ikaw nga! Buhay ka! Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagpakita. Doon kasi ako sa bahay ng tiyuhin ko nagpagaling. Tapos binigyan naman niya ako ng trabaho. Kaya matagal bago ako nakabalik dito sa atin. Ano nangyari sa'yo? Yan ba ang dahilan kung bakit hindi ka naglalako? Sobra na ang ginagawa ni Lola Paz sa amin. Akala ko pa naman nagbago na siya kahit papano. Kasi bago ako magkasakit, hindi niya na ako sinasaktan. Mabuti pa. Umalis ka na. Baka mahuli ka pa ni Lola Paz. Mamaya pa yun uuwi. Nakita ko siya nagsusugal. Siya nga pala. Nagdala ako ng mga pagkain para sa inyo. Salamat Mula kasi nung hindi na ako makapaghanap buhay, isang beses na lang kami kung pakainin ng Lola. Kumain ka na muna. Alam ko nagugutom ka na. Ilang araw na nga kaming nagtitiis sa gutom Alam ko. Kaya hindi ko na natiis na alamin ang kalagayan nyo dito. Hindi na ako nahiya pa kay Hans basta kumain na ako. Sunod-sunod ang naging pagsubo ko. At wala na akong pakialam kung magmukha akong patay gutom. Sa likod ng isip ko gagante ko sa pagmamalupit sa amin ni Lola. Napupuno na kasi ng galit ang puso ko sa kalupitan niya sa amin. Hans, paano ba kita mababayaran sa mga kabutihan mo sa amin? Sabi ko naman sa'yo, hindi ako naghihintay ng kapalit sa mga nagawa kong tulong. Gusto ko nang umalis dito. Pagod na ako. Tutulungan ko kayo. Maghahanap ako ng pwede mong pasukan na kasama ang kapatid mo. Ayoko na mamatay kami dito nang hindi man lang nasisilayan ng kapatid ko ang labas. Ayokong tumatak sa isipan niya ang pangit naming karanasan. Naiintindihan ko naman. O paano? Malapit nang dumilim. Baka umuwi na ang lola mo. Bago umalis si Hans, inaabutan pa niya ako ng maliit na halaga. Itinago ko rin ang pagkain na ibinigay niya sa lugar na hindi makikita ni Lola. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ng kapatid ko. Dahil sa mga pagkain na dala ni Hans at sa laruan na bigay nito. Ilang sandali pa nagpaalam lang ako sa kanya na papasok sa bahay ni Lola at ipagluluto to ng hapunan. Lola, nandito na po pala kayo. Bakit parang nakakita ka ng multo dyan? Akala ko po kasi mamaya pa kayo uuwi. Magsasaing na ho ako. Isang gatang lang ang isaing mo. Yun lang para sa akin, bukas na lang kayo kumain. Opo, Lola. Maglako ka na pala bukas para makakain na kayo. Ubus na rin kasi ang budget natin dito sa bahay Baka matuwa ka sa ibabalita ko sa'yo. Kanina may nakakita kay Hans sa tindahan. Buhay nga talaga ang taong yun. Talaga po? Baka naman sa sobrang tuwa mo makipagkita ka sa lalaking yon. Binabalaan kita, Angela, ha? Huwag mong subukan. Kung hindi ka nadadala sa ginagawa ko sa'yo, kapatid mo ang sasaktan ko. Huwag naman po, Lola. Maawa na kayo kay Miko. Kaya nga sumunod ka sa akin.
para hindi masaktan ng kapatid mo. Lahat po ng gusto nyo, susundin ko. Huwag nyo lang pong sasaktan si Miko. Mabuti naman at malinaw sa'yo. Sige na, bumalik ka na sa kamalig. Ako na lang ang magbabantay sa sinaing at magluluto ng ulam ko. Pagkatalikod ko, huminga ako ng malalim. Mabuti na lang busog na kami ng kapatid ko. Baka pati ako magnakaw na rin ng kanin sa kaldero ni Lola sa tindi ng gutom. Lalong nadagdagan ng galit sa puso ko. Bukas umpisahan ko na ang gumante. Kinabukasan hindi pa man lumiliwanag, gumising na ako para maghanda. Nagbilin ako kay Miko na ilalabas lang niya ang pagkain kapag wala na si Lola Paz. Mula naman sa maliit na siwang ng kamalig, makikita naman niya kapag umalis na ang lola namin. Habang naglalako, isinagawa ko naman ang plano ko. Kahit kabado na mabuko ako. Kay Aling Miding ko sinabi ang sekreto ni Lola. Nangako naman ito na hindi ako isusumbong na ako nagsabi na mangkukulam si Lola Paz. Alam mo na ba ang kumakalat na balita? Na ano po? May nagpapakalat na mangkukulam si Aling Paz. Hindi ko po alam. Wala pa po kasi ako nakakausap sa mga taga rito eh. Alam niyo naman na trabaho-bahay lang ako. Naisip ko nga na baka ikaw. Dahil hindi kita napagbigyan. Hindi po ako. Naiintindihan ko naman po kayo eh. Alam ko na hindi pa ito ang tamang panahon. Sino nga kaya nagpapakalat? Wala naman pong ibang tsismosa rito kundi si Aling Meding. Siya nga ang may sabi pero ang tanong paano niya nalaman? Baka po isa sa mga kamag-anak ni Lola Paz. May palagay kasi ako na alam nila ang lihim ng matandang yon. Kaya ganun na lang ang takot nila. Siguro nga. Imposible naman kasi ang magkapatid dahil wala naman silang alam. Wala po talaga. Kasi kung may alam si Angela, imposible na hindi niya yun sabihin sa akin. Di ba pinuntahan mo sila nung isang araw? Kumusta na sila? Palala ng palala ang ginagawa sa kanila ng lola nila. Kinalbo si Angela, kaya ilang araw siyang hindi nakakalabas. Totoo palang narinig kong usap-usapan sa may tapat ng tindahan na ginawa sa kanya ni Aling Paz. Sobrang sama talaga ng lola nila. Kung pwede ko nga lang nakunin na magkapatid at dito na patirahin sa atin, ginawa ko na. Hindi sa lahat ng oras kailangan awa ang pairalin. Baka imbes na makatulong sa kanila, magdulot pa yun ng kapahamakan. Hindi na po kasi ako makapaghintay kung kailan natin sila matutulungan. Sabi ko naman sa'yo, may tamang oras para dyan. Huwag ka maiinip. Nakarating naman kay Lola Paz ang kumakalat na balita tungkol sa kanya. Mula sa kamalig, naririnig namin ang pagwawala niya. Hindi ko tuloy maiwasang kabahan na sa amin niya ibunto ng galit niya. Sinabihan ko naman si Miko na oras na saktan kami ni Lola. Tumakas na siya at pumunta sa bahay ni Hans. Makalipas nga ang ilang sandali, tumahimik na sa buong bahay. Hindi kami lumalabas ni Miko sa kamalig. Gabi na rin naman siguradong wala nang iuutos ang lola namin. Kaya ganun na lang ang gulat ko nang biglang pumasok si Lola sa kamalig. Lola, may kailangan po ba kayo? Alam mo ba ang tungkol sa kumakalat sa akin, ha? Na kayo raw po mangkukulam? Alam mo ba kung sino nagpapakalat nun? Hindi ko ho alam. May palagay ako ang mag-ina ang may gawa nun. Bakit naman ho nila gagawin yun? Dahil ako ang pinagbibintangan ni Mila na kumulam sa anak niya. Hindi naman po tayo sigurado kung sila nga ang may gawa Oras na malaman ko kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng mapanirang chismis na yon. Humanda siya sa akin. Anong gagawin niyo kapag nalaman niyo kung sino ang nasa likod ng nagpapakalat ng chismis? Huwag mo nang alamin pa. Matulog na kayo. Hindi ko napansin na kanina pa pala ako nagpipigil ng paghinga. Nang sulyapan ko si Miko, bakas din sa kanya ang takot.
dahil sa biglang pagpasok ni Lola sa tinutulugan namin. Nang mga sumunod na araw, hindi pa rin nalaman ni Lola Paz. Sa takot marahil ni Aling Miding, nalaman na lang namin na umalis na siya kasama ang buong pamilya niya sa lugar namin. Hindi na rin napigilan ni Lola na kumprontahin ng mag-ina. Malakas kasi ang kutob niya na may kinalaman sila. Ano po ang ginagawa niyo rito? Alam ko na isa lang sa inyo ang nagpapakalat na isa akong mangkukulam. Wala po kaming kinalaman ng nanay ko sa kumakalat na balita tungkol sa inyo. Natural na itatanggi nyo. Kagaya po ba ng pagtanggi niyo dati na kayong kumulam sa akin? Gusto ko lang naturuan ka ng leksyon dahil ayaw mong tigilan ng apo ko. Wala naman po kasi kaming ginagawang masama ni Angela. Kayo tong puro kasamaan na lang ang ginagawa sa kanila. Hindi na makataong paggupit niyo sa buhok niya. Binalaan ko na kayo noon, di ba? Ngayon, humanda kayo. Ano ibig mo sabihin? Sinumbong ko na kayo sa otoridad sa mga ginagawa niyo sa magkapatid. Walang iya ka talaga. Masyado kang pakialamero. Sige, subukan yung sakta ng anak ko. Baka ngayon pa lang magkasubukan na tayo ng kapangyarihan. Noon pa man nararamdaman kong problema lang ang dadalhin niyo sa akin. Bakit ba kasi dito niyo naisipang tumira? Siguro po para merong tumulong at magligtas sa magkapatid sa kalupitan niyo. Magbabayad kayong mag-ina. Ay, mabuti naman umalis na siya. Grabe talagang lumalabas sa bibig niya. Kahit ano ang gawin natin, hindi siya natatakot. Malaki ang bilib niya sa kapangyarihan na meron siya. Alam ko po mas malakas kayo sa kanya. May alam kayo sa itim na mahika, pero ginagamit niyo lang sa kabutihan. Yon ang lamang niyo sa kanya. Kahit kailan, hindi nagtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Tama ka, anak. Kabado si Lola Paz na baka nga may dumating ng mga pulis sa bahay namin. Kaya agad niya akong inutusan kung ano ang mga dapat kong sabihin. Ginawa niyang panakot sa akin ng kapatid ko para sumunod ako sa kanya. Nang may mga dumating nga para mag-inspeksyon sa bahay namin, ginawa ko lahat ng ipinapagawa ni Lola. Nalaman kong si Hans pala ang nagsumbong sa mga pulis tungkol sa pagmamaltrato sa amin ni Lola. Kung hindi ko lang iniisip ang kapakanan ng kapatid ko, sasabihin ko lahat ng ginagawang kalupitan sa amin ng lola namin. Akala siguro na mag-inang yun, maiisahan na nila ako. Huwag niyo na pong sasaktan si Miko. May trauma na po siya sa inyo. Hindi ko siya sasaktan basta sumunod ka lang sa akin. Ginagawa ko naman po lahat ng gusto niyo kahit noon pa eh. Dapat lang. Dahil kulang pa ang mga ginagawa niyo para makabayad. Isama niyo na ang utang na loob ng nanay niyo noon. Siguro po, kung hindi kami iniwan ni nanay sa inyo, mas maayos ang buhay namin ngayon. Nagkamali siya na ipagkatiwala kami sa inyo. Magsisi ka man ngayon, hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Mabubulok na kayo magkapatid dito. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa na balang araw, magbabago pa ang takbo ng buhay namin. Sige lang, mangarap ka hanggat gusto mo. Libre naman yan eh. Sa totoo lang, parang gusto ko na lang tanggapin ang kapalaran naming magkapatid. Hindi lang katawang lupa ko ang pagod na. Maging ang puso't isipan ko. Nawawalan na rin ako ng pag-asa. Na isang araw pakikinggan rin ng Panginoon ang mga hinaing ko sa Kanya. Kung kailan unti-unti ko na natatanggap ang buhay na meron kami, tsaka naman may sumilip na liwanag ng pag-asa. Pauwi na ako galing sa paglalako nang biglang humarang sa daraanan ko si Hans. Humanda na kayo ng kapatid mo. Itatakas ko na kayo. Talaga? Sa Maynila ba kami pupunta ng kapatid ko? Oo, hindi na kayo maaabot ng lola mo doon. Ako mismo maghahatid sa inyo para masiguro ang kaligtasan nyo. Sa wakas, makakalayo na rin kami kay Lola Paz. Alam mo Hans, sa totoo lang, nawawalan na ako ng pag-asa. Parang
Gusto ko na nga lang sumunod na sa nanay namin eh. Yan ang alisin mo sa isip mo. Ikaw lang ang lakas ng kapatid mo. Dapat mas matatag ka. Oo nga, nakalimot ako. Sa 1 linggo ko na kayo itatakas magkapatid. Kaya kailangan lagi kang alerto. Sa sobrang saya ko, napayakap na lang ako sa kanya. Yun ang tagpo na nakita ni Lola Paz. Hindi ko alam kung paano niya ako nasundan sa lugar na yun. Galit na hinila niya ako palayo sa binata. Dinuro-duro pa niya ito at kung ano-ano ang mga masasakit na sinabi. Wala po kaming ginagawang masama ni Angela. Nag-uusap lang po kami. Oo nga po, Lola. Tumigil kayo! Ginagawa niyo pa akong tanga! Huling-huli ko na nga kayo! Huwag niyo pong sasaktan si Angela. Maawa naman kayo sa kanya. Huwag mo kong utusan! Kasalanan mo kapag may masamang nangyari sa magkapatid. Dadalhin mo habang buhay sa konsensya mo ang mangyayari sa kanila. Iwan niyo po ako. Nasasaktan ako, Lola. Huwag niyo siyang kalad ka rin. Huwag kang makialam sa akin. Ilang beses ko na kayong sinabihan pero parehong matigas ang ulo niyo. Ako na lang ang saktan niyo. Huwag na sila. Ako naman lagi nangungulit kay Angela eh. Huwag kang mag-alala. Maniningil din ako sa'yo. Huwag kang sumunod sa amin kung ayaw mo na dito pa lang. Makita mo na kung paano ko saktan ng babaeng to. Tulungan mo ako. Tumahimik ka. Malandi ka rin talaga. Sa labas pa talaga kayo nagyayakapan ng lalaking yon. Sa bagay nga kung ano ang puno, siya rin naman ang bunga. Parehong-pareho kayo ng nanay mo malandi. Mas inuna ang lalaki kaysa sa pangarap. Matitikman mo ngayon na matindi kong galit. 3 araw na mula nang mahuli kami ni Lola Paz na magkasama ni Hans. Hindi na ulit ako nakalabas. Hindi na rin niya kami pinapakain para daw mamatay na lang kami. Siguro naawa na sa amin ng mga kamag-anak namin. Sila ang lihim na nagdadala ng pagkain sa aming magkapatid. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ang lahat, nakarinig ako ng kaluskos sa labas ng kamalig. Ilang sandali lang bumukas na ang pinto na nakapadlock sa labas. Hans, salamat naman dumating ka na. Pasensya na kung ngayon lang ako ha. Hindi kasi umaalis ang lola mo para magsugal eh. Mukhang binabantayan niya kayo. Wala rin naman kasi siyang pangsugal, kaya hindi rin siya makaalis. Pinapakain ba naman kayo ng lola niyo? Mula nung mahuli niya tayo, hindi na niya kami dinalahan ng pagkain dito. Mabuti na lang, naawa na sa amin ang mga kamag-anak namin. Sila ang nagbibigay sa amin ng pagkain. Mabuti naman. Kung alam niyo lang, sobrang pag-aalala namin sa inyo ni Inay. Hans, ialis mo na kami rito ng kapatid ko. Para mo ng awa Oo, iaalis ko na kayo rito. Gigisingin ko lang si Miko. Nang gabing yun, itinakas na kami ni Hans. Sa kabilang bayan kami tumuloy at sa maliit na kubo na walang nakatira kami tumigil. Nang malaman ni Lola na tumakas kami, galit siyang sumugod sa bahay ni na Hans. Halos mamaos na muna si Lola pa sa kakatawag bago lumabas si Aling Mila. O Aling Paz, ang aga niyo naman mambulahaw. Ilabas mo ang mga apo ko. Bakit yun naman sila hinahanap dito? Nakatakas sila sa bahay. Alam ko na anak mo lang ang pwedeng magtakas sa kanila. Nasa trabaho ang anak ko. Kaya malabo yung sinasabi nyo. Huwag mo na ang pagtakpan ng ginawa ng anak mo. Ilabas mo na ang mga apo ko. Wala nga sila dito. Hindi ako naniniwala sa'yo. Saan kayo pupunta? Hindi kayo pwedeng pumasok dito sa bahay ko na wala akong pahintulot. Angela! Miko! Lumabas kayo! Sinabi ko na nga na wala sila rito. Hindi ako naniniwala. Saan mo sila itinago? Hindi kayo pwedeng pumasok sa kwarto na yan. Ano ba ang meron sa kwarto na to, ha? Mga apo ko ba ang tinatago mo? Angela! Miko, nandito! Ha?
Sinabi ko na sa inyo na hindi kayo pwedeng pumasok sa kwarto na to. Nalaman niyo tuloy ang matagal ko nang iniingatang lihim. Isa ka sa kataas-taasang mangkukulam. Ganun na nga. Mas malakas ang mahika na taglay ko kesa sa'yo. Bakit nandito ang litrato ko? Huwag mong sabihing inuumpisahan mo na akong orasyonan. Akala niyo ba nakalimutan ko na ang ginawa niyo sa anak ko? Naghintay lang talaga ako ng tamang panahon para maisagawa ang plano ko. Bawiin mo ang orasyon mo! Hindi niyo ako mauutusan. Baka gusto mong ipaalam ko sa lahat ang sekreto mo. Gawin niyo kung paniniwalaan pa kayo. Huwag niyong kalilimutan na mas nauna nang kumalat ang tungkol sa pagiging mangkukulam niyo. Ikaw din naman na nagpakalat nun eh. Hindi ako. Palaisipan nga din yun sa amin ni Hans eh. Kung ako sa'yo, kumampi ka na lang sa akin. Total pareho lang naman tayo. Nagkakamali kayo. Pareho nga tayo pero kahit kailan, hindi ko ginamit ang kaalaman ko sa kulam para gamitin sa masama. Ginamit mo na nga sa akin eh. Ginagamit ko lang laban sa mga katulad nyo na hanggang buto ang kasamaan. Tuluyan lang makakalaya ang magkapatid kapag nawala na kayo. Kahit hindi mo sabihin, may paraan ako para malaman kung nasa ng mga apo ko. Makahulugan pang tinitigan ni Lola si Aling Mila. Bago tumalikod at lumabas ng bahay, hindi naman kinakitaan ng pag-aalala ang ginang. At saka nilapitan ng altar kung saan naroon ang litrato ng lola ko at manika. Samantala hindi kami agad makaalis sa kubo. Dahil may sinata naman si Miko. Mabuti na lang nakabili ng gamot si Hans kaya bumuti-buti na ang lagay ng kapatid ko. Anong tinitignan mo sa labas ng bintana? Yung itim na ibon na yun. Napansin ko kasi ilang araw na siya dyan eh. Para bang nagbabantay? Sana bumuti na ang pakiramdam ni Miko para makabiyahe na tayo bukas. Alam mo ba kung ano ang ibon na yan? May palagay ako na siya ang tinutukoy ni inay na alagad ng lola mo. Ibig sabihin, pwedeng masundan kami rito ng lola? Oo, kaya nga nasabi ko na sa Maynila lang kayo hindi masusundan ng lola nyo. Ayoko nang bumalik sa amin, Hans. Ilayo mo na kami rito sa lalong madaling panahon. Yun ang pangako ko, kaya dadaling ko kayo sa Maynila. Buong buhay namin naranasan ang impyerno. Ayoko nang balikan ng ganong buhay. Hindi nyo na yun mararanasan uli, pangako yan. May tiwala ako sa iyo, Hans, na hindi mo kami pababayaan. Nang gabing yun panay ang dasal ko na gumaling na si Miko. Sa labas naman ng kubo panay ang huni ng ibon. Nagpupumilit din siya na makapasok sa loob. Siniguro naman ni Hans na walang dadaanan ng ibon papasok. Gusto niya tayong pigilan sa pag-alis. Bumubuti na ang lagay ni Miko. Wala na siyang lagnat. Mabuti naman. Humina siguro ang resistensya niya dahil lagi kayong nalilipasan ng gutom. Miko, konting tiis na lang ha. Makakaalis na rin tayo sa lugar na to. Hindi mo na mararanasan ng magutom at makulong sa kamalig. Magagawa mo na lahat ng gusto mo sa pupuntahan natin. Parang narinig naman ni Miko ang mga sinabi ko. Minulat niya ang mga mata niya at ngumiti sa akin. Napaiyak na lang ako dahil alam kong lumalaban din siya para sa kalayaan namin kay Lola. Mag-uumaga na nun nang tumigil ang ibon sa paggawa nito ng ingay. Habang lulan nga kami ng sasakyan, nakabuntot pa rin ang ibon. Pero nang nasa pantalan na kami, bigla na lang itong nawala. Dun lang ako nakahinga ng maluwag. Ano? Yun pala ang plano nila? Hindi nila ako pwedeng iwang mag-isa. Kailangan ko kayo mga apo ko. Bumalik kayo rito. Paano na ako? Sino na mag-aalaga sa akin kapag uugod-ugod na ako?
Pagdating namin sa Maynila, ipinasok ko ang kapatid ko sa isang ampunan na nangangalaga sa mga katulad niya na may special needs na pag-aari ng NGO. Tinuturuan ng mga tulad nilang mag-aral at matuto ng iba't ibang gawain na makakatulong sa kanila. Ako naman pumasok na kasambahay sa isang mayamang pamilya na hindi ako tinuturing na iba. Isang beses sa isang linggo dinadalaw ko si Miko. Na sa sandaling panahon malaki na agad ang pinagbago. Matuloy na lumipas ang 3 taon. Utang ko lahat kay Hans ang pagbabago sa buhay namin ng kapatid ko. Sa wakas na ibigay ko na rin kay Miko ang buhay na nararapat sa kanya. Halos hindi na kita nakilala. Tumaba ka kasi. 3 taon ba naman tayong hindi nagkita eh. Ang laki na rin ng ipinagbago mo. Kaya pala ako nandito para imbitahan ka sa kasal namin ng girlfriend ko. Sa baryo natin gaganapin. Natutuwa ako para sa'yo dahil nahanap mo na rin ang babaeng makakasama mo habang buhay. Kaya lang, nag-aalangan ako na bumalik sa atin eh. Kung iniisip mo si Lola Paz, siguro ito na ang panahon para harapin mo ang bangungot ng nakaraan. Matanda na siya at nag-iisa sa buhay. Nung umalis kayo, hindi na rin siya inintindi ng mga kamag-anak nyo. Matagal na rin siya nagdurusa dahil sa kulam na iginawad ng nanay ko. Tanging ang pagkikita nyo lang ang makakaputol sa paghihirap niya. Hindi ko nga lang makakasama si Miko kung sakali. Alam ko na masaya na ang kapatid mo. Hayaan na lang natin siya. Sige, uuwi ako sa atin para dumalo sa kasal mo at para makita si Lola. Alam ko na pinatapang ka na ng panahon, kaya maaharap mo na ang lola mo. 2 araw bago ang kasal, umuwi ako sa amin. Sa loob ng 3 taon, marami na rin na nagbago, maliban sa mga taong nakatira. Kahit kinakabahan, lakas loob kong pinuntahan si Lola Paz ng mag-isa. Nakita ko siya sa may poso at nag-iigib. Mas tumanda na siya at kulubot na ang balat. Hindi na rin tuwid ang kanyang tayo. Kaya nang lumapit ako at kunin ang dala niyang timba, hindi niya agad ako nakilala. Hindi ko kailangan ng tulong mo! Lola Paz? Kilala ko ang boses mo. Ikaw ba yan, Angela? Ako nga po. Apo ko! Lumapit ka sa akin. Hayaan mo ba yakap kita? Nandito po ako, Lola. Salamat naman at bumalik ka na. Sayang hindi na kita makikita pa. Hindi na po ba kayo nakakakita? 3 taon na rin, Iha. Tuwing umiiyak ako, imbes na mga luha ang mga lumalabas, mga maliliit na uod ang lumalabas sa mga mata ko. Mula noon, unti-unti nang lumabo ang paningin ko hanggang sa tuluyan na ako mabulag. Ako na po ang magbubuhat ng mga timba nyo. Kasama mo ba si Miko? Hindi po, Lola. Ako lang pong mag-isa ang bumalik. Sa Kamalig na pala ako nakatira. Kung saan kayo ilang taong nanirahan. Ano po ang nangyari sa bahay nyo? Iba na ang nagmamay-ari ng bahay ko. Sinamantala ng mga kaanak natin ang pagkabulag ko. Ibinenta nila at kinuha ang perang pinagbilhan. Napakasama naman nila para gawin yun sa inyo. Naniniwala ako na wala pa ring tatalo sa kasamaan ko sa inyo noon. Sana mapatawad ninyo ko, Apo. Yun lang ang hinihintay ko para matapos na ang paghihirap ko. Matagal ko na po kayong pinatawad. Ganon din po si Miko. Kung may babalik ko lang sana ang nakaraan, magiging mabuti ako sa inyo bilang lola. Lagi talagang nasa huli ang pagsisisi. Nandito na po ako, La. Pwede naman po tayong magsimula uli. Gusto ko na magsimula ka ng bagong buhay sa lugar na pinili mo. Malayo sa lugar na to na puro hindi magaganda ang alaala. Patawarin mo ko kung ako mismo ang nagbigay sa inyo ng pangit na alaala. Kalimutan na po natin ang nakaraan, La. Ngayon ko lalo napagtanto kung gaano kabuti ang puso mo. Ang hiling ko lang,
Sana sa huling sandali ng buhay ko nasa tabi kita. Hindi po ako aalis sa tabi niyo. Salamat, Apo. Pinagbigyan mo ko. Ilang araw pagkatapos ng pagkikita namin ni Lola Paz nang hina na siya. Hanggang maratay na lang sa higaan. Kung ano-ano na rin ang nakikita niya. At ayaw niya akong mawala sa tabi niya. Sa ilang araw na yun, wala man lang sumilip sa kanya na kaanak namin. Naaamoy ko na naman ang kandilang yun. Alam ko, ilang araw na lang susunduin na ako ng lolo mo. Madalas ko na kasing maamoy ang paborito niyang pabango nung nabubuhay pa siya. Wala naman po akong naaamoy na kandila sa paligid at amoy pabango. Dahil hindi mo pa oras kaya wala ka naaamoy. Magpahinga na lang po kayo. Malapit na po kasing mag-umaga. Ikaw ang dapat magpahinga, iha. Ilang gabi ka ng puyat dahil sa pagbabantay sa akin. Huwag niyo po akong alalahanin. Nakakatulog naman po ako sa araw. Kapag nagkita kami ng lolo at nanay mo, sasabihin ko sa kanila kung gaano kakabait na ate sa kapatid mo. Sa kabila ng kalupitang dinanas mo, nagawa mo pa rin akong patawarin at alagaan. Dahil sa ilang gabi ng puyat, hindi ko alam na makakatulog ako. Nang magising ako, wala na si Lola. Basa ng dugo ang dibdib niya at buong higaan. Sa bibig niya may mga lumalabas na mga ipis, alupihan at mga uod. Tama nga ang sinasabi nila. Ang kamatayan parang magnanakaw, na basta na lang dumarating at umaalis na hindi namamalayan. Kay Hans ako nun humingi ng tulong para mailibing na maayos si Lola sa tabi ng puntod ni Inay. Nakakalungkot dahil ni isang kaanak, wala man lang nag-abalang sumama sa paghahatid sa huling hantungan kay Lola Paz. Pakisabi sa nanay mo na hindi ako galit sa kanya sa ginawa niya kay Lola Paz. Pasensya ka na rin pala. Hindi ako nakapunta sa kasal mo. Ayos lang. Naiintindihan naman kita. Ngayon na ba ang balik mo sa Maynila? Oo. Kailangan ko na kasing bumalik sa trabaho ko eh. Hindi man lang ako nakabawi sa mga kabutihan mo sa akin. Kung gusto mo makabawi sa akin, ngayon pa lang, pumayag ka ng maging ninang na magiging anak namin ni Luella. Oo ba? Sabihan mo lang ako. Mag-iingat ka sa biyahe mo. Sana mahanap mo rin ang taong magmamahal sa'yo at sasamahan ka habang buhay. May 10 taon na ako naninirahan dito sa Maynila. Mula nang mamatay si Lola Paz, hindi pa ako nakakauwi sa probinsya namin. Nawalan na rin ako ng komunikasyon kay Hans. Mas pinili ko na rin na wag nang mag-asawa at talagaan na lang ang kapatid ko. Masaya at kontento naman ako sa buhay na meron ako, Miss Gwen. Hindi man ganun kadali ang pinagdaanan naming magkapatid sa mapanakit naming lola. Mas pinili ko pa rin magpatawad at magpakita ng kabutihan sa kanya sa nalalabi niyang sandali sa mundo. Dahil ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi paglaya sa sarili. Wakas.